Ang malakas na buhos ng ulan ay parang walang katapusang kurtina ng kristal na humahampas sa bintana ng itim na Audi A8. Sa loob, ang tanging maririnig ay ang marahang ugong ng makina at ang ritmikong pagkampay ng mga wiper, pilit na nililinis ang tanawin ng isang mundong tila nilulunod ng sarili nitong dumi. Traffic. Sa puso ng Maynila, ang traffic ay isang sakit na walang lunas, isang pang-araw-araw na parusa na tinatanggap na lang ng lahat. Para kay Adrian Salvador, ang mga sandaling tulad nito ay isang bihirang pagkakataon para sa pag-iisip. Sa edad na 42, hawak niya ang isang imperyo ng real estate na itinayo niya mula sa wala. Ang kanyang buhay ay isang serye ng mga board meeting sa mga salaming tore ng Bonifacio Global City, mga hapunan, sa mga restaurant kung saan ang pangalan ng chef ay mas mahalaga kaysa sa pagkain at mga biyahe sa private jet na nagiging tulay niya sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang kotse niya ay isang santuwaryo, isang metal na kahon na naghihiwalay sa kanya mula sa ingay at gulo ng labas. Pero ngayon, habang nakatigil sa pulang ilaw sa kanto ng Quezon Boulevard, may isang bagay sa labas na bumasag sa pader na yon. Isang bagay na tumagos sa tinted na salamin at diretsyong tumusok sa puso niyang matagal ng manhid. Doon sa basang bangketa, sa ilalim lamang ng isang sira-sirang payong na may kulay ng kupas na bahaghari, isang babae ang abala sa pag-aayos ng mga bilaw ng kakanin. Sapin-sapin, bikuputo kutsinta. Ang amoy ng basang lupa ng usok mula sa mga sasakyan at ng matamis na niyog ay naghahalo sa hangin. Ngunit hindi ang mga paninda ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang babae. Kahit nakatalikod, may pamilyar sa kanyang tindig, isang pagkadelikado sa mga balikat na ngayon ay tila binibigatan ng mundo. Nang bahagya siyang lumingon upang suklian ng isang bumibili, halos mapaatras ni Adrian ang kanyang hininga. Ang oras ay tila bumagal. Ang mga patak ng ulan sa bintana ay naging mga lente, bawat isa ay nagpapakita ng parehong imahe, isang multo mula sa nakaraan. Ang mukha na yon, kahit pa may guhit na ng pagod at manipis na linya ng pag-aalala, sa gilid ng mga mata ay hindi niya maaring ipagkamali. Catherine. Ang pangalan ay isang bulong, isang dasal, na kinakalawang sa loob ng 15 taon. Si Catherine Reyes, ang babaeng minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. Ang babaeng nag-iwan sa kanya isang umaga na mayroon lamang isang maikling sulat na nagsasabing, "Patawarin mo ako. Hindi ko kaya. Huwag mo na akong hahanapin." Nawala itong parang bula. At ngayon, narito siya nagtitinda ng kakanin sa isang magulong kanto ng Quiapo, tila isang anino na lang ng babaeng makulay at puno ng pangarap na kanyang nakilala sa unibersidad. Ang dating kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang pagod na pagtanggap sa kapalaran. Isang alon ng magkakaibang emosyon ang humampas kay Adrian, galit, sakit, pagtataka, at isang mas malalim na kirot na hindi niya mapangalanan. Gusto niyang bumaba kalad ka rin ito at isigaw ang lahat ng tanong na kinimkim niya sa loob ng isang dekada at kalahati. Pero nanatili siyang paralisa sa kanyang upuan, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela na nababalutan ng mamahaling katad. At doon niya sila nakita. Dalawang magkamukhang dalagita, marahil mga 14 na taong gulang, ang tumutulong sa kanya. Parehong may maitim at alon-along buhok tulad ng kay Catherine. Parehong may mga matang kayumanggi na tila kayang basahin ang kaluluwa ng isang tao. Nakakainis naman, mabasang-basa na tayo rito. Ang reklamo ay nagmula sa isa sa mga kambal, isang dalagitang may mas matapang na anyo. Sinipa nito ang isang maliit na bato sa sahig at ang inis ay malinaw na nakaguhit sa kanyang muka. Wala na bang bibili? Pwede na ba tayong umuwi? Niya, konting tiis na lang. Kailangan nating maubos. 2. Sagot ni Catherine, ang kanyang boses ay pagod, ngunit may diin.
Mahinahon niyang inayos ang buhok ng anak na nagrereklamo. Ang isa pang kambal na mas tahimik ay biglang umubo. Isang tuyo at pilit na ubo na nagpakunot sa noo ni Catherine. "Lia anak, okay ka lang. Inumin mo yung tubig mo." Sabi ni Catherine puno ng pag-aalala. Nia, Lia, mga pangalang parang dayuhan sa pandinig ni Adrian. Ngunit habang tinititigan niya ang dalagitang nagngangalang Nia, may isang detalye na humila sa lahat ng hangin mula sa kanyang mga baga. Isang maliit na nunal. Sa gilid ng kaliwang mata, eksaktong tulad ng sa kanya. Isang marka na palagi niyang kinaiinisan noong bata pa siya, isang marka na minsan nang tinukso ni Catherine na bituin ng swerte. Ang parehong marka na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Hindi maaari. Ang matematika ay simple, ngunit brutal. 15 taon. 15 taon mula nang iwan siya ni Catherine. Ang mga batang ito ay mukhang 14. Ang mga numero ay sumasayaw sa kanyang isipan, bumubuo ng isang konklusyon na napakasakit tanggapin. Anak ko? Isang busina mula sa likuran ang gumising sa kanya. Mula sa pagkakatulog, berde na ang ilaw. Sa nanginginig na mga kamay, mabilis niyang iniliko ang sasakyan sa pinakamalapit na espasyo, hindi alintana kung bawal itong paradahan. Kailangan niyang malaman. Kailangan niya ng kasagutan. Ngayon na, bumaba siya ng kotse. Ang kanyang Italian suit na nagkakahalaga ng ₱250,000 ay agad na nabasa ng ambon, ngunit wala siyang pakialam. Tinahak niya ang bangketa, ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay tumatapak sa mga putik at dumi. Ang mga tao ay tumatabi sa kanyang daraanan, nagtataka sa isang lalaking tila hindi nababagay sa lugar na yon. Isang lalaking may determinasyon sa bawat hakbang. Naramdaman ni Adrian ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang bawat pintig ay umuugong sa kanyang mga tainga. 10 metro, 5 metro. Sakto noong iaabot ni Catherine ang isang supot ng puto sa isang customer, nag-angat ito ng tingin. Nagtama ang kanilang mga mata. Para kay Catherine, ang mundo ay gumuho. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha, napalitan ng isang maputlang takot na hindi maipinta. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang bilaon ng biko na hawak ng kanyang kaliwang kamay ay biglang nawalan ng balanse. Blag. Ang malagkit na kakanin ay kumalat sa basang semento, isang malungkot na paalala ng isang sandaling biglang nabasag. Ang tunog ay sapat na para makuha ang atensyon ng dalawang dalagita. Nakatayo si Adrian, sa harap nila isang tore ng kapangyarihan at nakaraan ng kanyang mga mata ay hindi maalis sa dalawang batang babae. Nakita niya ngayon ng mas malinaw, si Nia na may nunal at si Lia. Si Lia ay may kakaibang hugis ng tainga, isang katangiang minana na niya mula sa kanyang ina na minana naman ni Adrian mula sa lola niya. Mga detalyeng hindi mapapansin ng iba, pero para sa kanya iyon ay isang sumpa at isang katotohanan. Si Catherine ay humakbang paatras instinctively na inilagay ang sarili sa pagitan ni Adrian at ng mga bata na parang isang inahing manok na pinoprotektahan ang kanyang mga sisiw mula sa isang lawin. Ngunit huli na ang lahat. Ang tanong na babago sa lahat ay binitiwan na hindi ni Adrian kundi ng anak niyang si Lia sa isang boses na puno ng inosenteng pagtataka. "Mama, sino po siya?" Si Catherine ay nanatiling hindi makagalaw. Ang mga mata niya ay nakatitig kay Adrian, puno ng isang takot na mas malalim pa sa ulan, isang takot na itinago niya sa loob ng 15 taon. At sa mga matang yon, nakita ni Adrian ang sagot. Ang tanong ni Lia ay binitawan sa hangin na tila isang maliit na batong lumikha ng malalaking alon sa isang tahimik na lawa. "Mama, sino po siya?" Nayanig si Catherine. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumakbo kaladkarin ang mga anak palayo at magtago sa isang lugar kung saan hindi na sila muling masusumpungan.
Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sementong basa. Ang kanyang mga mata ay nakakandado sa mga mata ni Adrian, mga matang puno ng sakit, galit at isang tanong na mas mabigat pa kaysa sa sinambit ng kanyang anak. Bago pa man siya makahanap ng salita, isang anino ang biglang sumulpot sa kanyang tabi. Isang kamay ang humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Ang pagkakahawak ay hindi nagpapahiwatig ng pagmamahal, kundi ng pag-aari. May problema ba dito, mahal? Ang boses ay may bahid ng asim pamilyar at kinatatakutan niya. Si Daniel Chua, ang kanyang asawa, ay nakatayo roon. Ang kanyang payat na katawan ay pilit na nagpapakita ng awtoridad. Ang kanyang polo shirt ay bahagyang lukot at ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri si Adrian mula ulo hanggang paa. Huminto sa mamahaling relos nito bago tumaas pabalik sa mukha nito na may halong paghamak at inggit. "Sino ka?" tanong ni Daniel. Ang kanyang tingin ay ipinukol kay Adrian. "At anong kailangan mo sa asawa ko?" Napapikit si Catherine. Ang bangungot na tinakasan niya sa loob ng 15 taon ay nagaganap na sa kanyang harapan. "Wala ito, Daniel." Nanginginig niyang sabi, pilit na hinihila ang braso palayo. "Napadaan lang siya. Umuwi na tayo." Ngunit hindi pinansin ni Daniel ang kanyang pakiusap. Ang kanyang atensyon ay nakay Adrian, sa lalaking halatang nagmula sa ibang mundo, isang mundong matagal na niyang pinangarap, ngunit hindi maabot. "Adrian Salvador." Sagot ni Adrian. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang yelo. Bawat pantig ay malinaw at kontrolado, isang direktang kabaligtaran ng nagkakagulong paligid. Hindi niya inalis ang kanyang tingin kay Daniel, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang lahat, ang takot ni Catherine, ang pagkalito ng mga bata. "May binibili lang sana ako." Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Daniel. "Nagbibiro ka ba dito sa Quiapo?" Itinuro niya ang nagkalat na biko sa sahig. "Mukhang hindi ka naman taga rito, mister. Baka naliligaw ka. Hindi ito ang BGC." Ang insulto ay malinaw, ngunit si Adrian ay hindi natinag. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Catherine, isang tingin na puno ng kahulugan. "Hindi ako naliligaw. Sa katunayan, pakiramdam ko ay ngayon ko lang natagpuan ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap." Ang mga salitang iyon ay parang sampal kay Catherine. Ang pahiwatig ay hindi maikakaila. "Ano bang pinagsasasabi mo?" Sigaw ni Daniel, lalong humigpit ang hawak sa braso ni Catherine. Naramdaman niya ang sakit. "Umalis ka na kung ayaw mong magkaproblema. Pamilya ko to." Pamilya. Ang salita ay tumama kay Adrian na parang suntok. Tiningnan niya muli ang mga bata. Si Nia ay nakatingin sa kanya nang may paghamon. Ang mga braso ay nakahalukip-kip na tila handang makipag-away. Si Leah naman ay nagtatago sa likod ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng takot. Ang isang kamay ay mahigpit na nakakapit sa palda ni Catherine. Alam ni Adrian na ang pagpapatuloy ng komprontasyon dito ay walang maidudulot na mabuti, hindi sa harap ng mga bata. Dahan-dahan siyang tumango. Ang kanyang muka ay isang maskara ng malamig na profesionalismo. Paumanhin sa abala, sabi niya, ngunit ang kanyang mga mata ay para lamang kay Catherine. Ang bawat salita ay isang pangako, isang babala. "Mag-iingat ka." Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo, hindi na lumingon pa. Ang kanyang tuwid na likod at tiyak na mga hakbang ay larawan ng isang taong hindi natatalo, kundi pansamantalang umaatras lamang. Nang mawala na si Adrian, sa paningin, hinarap ni Daniel si Catherine. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. "Sino yon? Bakit ganon siya makatingin sa'yo? May relasyon ba kayo?" "Daniel, wala. Hindi ko siya kilala." Pagsisinungaling ni Catherine, ang kanyang boses ay halos maging isang pakiusap. "Customer lang yon.
Nagtatanong lang. Customer na mukhang bilyonaryo. Huwag mo akong gawing tanga, Catherine. Sigaw niya sapat na para marinig ng ilang mga nagdaraan. Mama, uwi na tayo. Bulong ni Leah hinila ang damit ng ina. Natatakot po ako. Ang mga salita ng anak ang nagbigay kay Catherine ng lakas. Tiningnan niya si Daniel nang may panandaliang tapang. Tama na, sa bahay na tayo mag-usap. Huwag dito sa harap ng mga bata. Nagngangalit ang mga bagang ni Daniel, ngunit nakita niya ang mga matang nakatingin sa kanila. Sa isang huling masamang tingin, sinimulan niyang pulutin ang mga bilao. Magtutuos tayo mamaya. Banta niya sa isang bulong na para lamang sa pandinig ni Catherine. Sa loob ng kanyang kotse ang katahimikan ay nakakabingi. Ibinagsak ni Adrian ang kanyang kamao sa manibela. Isang beses, 2 beses, ang sakit sa kanyang mga buko ay walang-wala kumpara sa apoy na naglalagablab sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero mula sa memorya. Sinagot ito sa pangalawang ring. Adrian, anong nangyari? Hindi ka sumipot sa meeting, sabi ng boses sa kabilang linya. Si Carlo ang kanyang abogado at matalik na kaibigan. I-cancel mo lahat ng appointment ko bukas. Utos ni Adrian ang kanyang boses ay magaspang. Ano? Pero yung mga investor galing Singapore. I don't care. Putol ni Adrian. May mas importante akong kailangan gawin. Kailangan kong imbestigahan mo ang isang tao para sa akin. Masinsinan. Walang dapat makaalam. Natahimik si Carlos sa kabilang linya na ramdaman ang bigat sa boses ng kaibigan. Sino Daniel Chua at ang asawa niya? Nag-atubili si Adrian ang pagbigkas sa pangalan nito ay nagdulot ng isang pamilyar na kirot. Si Catherine Reyes, isang mahabang katahimikan. Catherine, tanong ni Carlo ang kanyang boses ay mas maingat na ngayon. Yung Catherine, the one and only, mapait na sagot ni Adrian. Gusto kong malaman ng lahat. Lahat, Carlo. Utang negosyo, mga koneksyon, kahit anong baho na maitatago nila. Lalo na ang lalaking yon. Simulan mo na ngayon. Pagkababa ng tawag sumandal si Adrian sa kanyang upuan at ipinikit ang mga mata. Ang imahe ng 2 dalagita ay malinaw na nakaukit sa kanyang isipan. Ang nunal ni Nia, ang mga tainga ni Leah, ang takot sa mga mata ni Catherine. Hindi na siya ang binatang iniwan nito, 15 taon na ang nakalipas. Isa na siyang tao na kayang magpatakbo ng isang imperyo. At gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para makuha ang mga sagot na ipinagkait sa kanya. Gabi na nang tumunog ang telepono ni Adrian. Nakatayo siya sa harap ng salaming bintana ng kanyang penthouse sa BGC, hawak ang isang baso ng whiskey, nakatingin sa mga kumikinang na ilaw ng syudad na tila isang kalawakan sa kanyang paanan. Adrian, may nakuha na ako. Sabi ni Carlo, walang paligoy-ligoy. Medyo mabilis pero malinis ang source ko. Ano yon? Tanong ni Adrian, hindi gumagalaw. Nagpakasal si Catherine Reyes kay Daniel Chua sa Cebu. Civil wedding. Ang petsa. Narinig ni Adrian ang kaluskos ng papel. 2 buwan at 3 linggo. Eksaktong 2 buwan at 3 linggo pagkatapos ng araw na umalis siya sa apartment ninyo sa Katipunan. Ang baso sa kamay ni Adrian ay nanlamig. Ang mga piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan ng matinding pagtataksil at kasinungalingan. Kaya pala siya biglang nawala. Buntis siya. Bulong ni Adrian, hindi isang tanong, kundi isang katotohanan. Isang katotohanang sumasampal sa kanya ng buong lakas. Most likely, kumpirma ni Carlo. Adrian, anong gagawin mo? Hindi sumagot si Adrian. Ibinaba niya ang tawag at lumakad patungo sa kanyang personal na safe. Binuksan niya ito at kinuha ang isang bagay na matagal na niyang hindi tinitingnan, isang maliit at kupas na litrato. Sila ni Catherine, nung nasa universidad pa, nakangiti sa kamera, ang mundo ay nasa kanilang mga kamay. Ang babae sa litrato
ay puno ng buhay at pangako. Napakalayo sa babaeng pagod na nakita niya kanina. Ang galit na namuo sa kanyang dibdib ay sumabog. Ang kanyang pagkakahawak sa baso ng whiskey ay humigpit ng humigpit hanggang sa crack. Ang tunog ng nababasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang matapang na alak ay humalo sa dugong dumadaloy mula sa kanyang palad. Pero hindi niya ininda ang sakit. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa ngiti ni Catherine, sa litrato isang nangiti na ngayon ay tila isang pangungutya. Hindi mo ako matatakasan sa pagkakataong ito. Catherine? Sabi niya sa kawalan ng kanyang boses ay isang mapanganib na pangako. Hindi na. Ang amoy ng sinangag at tuyo ay dapat sana'y maging hudyat ng isang bagong umaga, ngunit sa maliit at masikip na apartment ng mga tsuwa, ito'y amoy ng tensyon. Nakaupo si Daniel sa hapagkainan ng kanyang mga mata ay nakatutok sa bawat kilos ni Catherine na parang isang agilang nagbabantay sa kanyang biktima. Mula pa kagabi, pagkatapos ng insidente sa Quiapo, ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigawan. Sino nga ba yung lalaki kahapon, Catherine? Tanong ni Daniel sa pangatlong ulit ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot. Sinabi ko na sa'yo, hindi ko siya kilala. Sagot ni Catherine, hindi tumitingin abala sa paglalagay ng kanin sa mga plato ng mga bata. Baka nagkamali lang siya ng tao. Hinampas ni Daniel ang mesa. Blag, nagulat ang kambal. Si Leah ay napahawak sa braso ng ina, habang si Nia ay tiningnan lang ang ama nang may halong inis. Huwag mo akong gawing tanga. Sigaw ni Daniel tumayo. Nakita ko kung paano kanya tiningnan at nakita ko kung paano ka namutla. May tinatago ka sa akin ano? Lumapit siya kay Catherine, ang kanyang anino ay bumalot dito. Ang takot na pilit itinatago ni Catherine ay gumapang sa kanyang likuran. Daniel, tama na. Nandito ang mga bata. Wala akong pakialam. Dinuro niya ito. Baka naman yan ang dahilan kung bakit palagi kang nagrereklamo na wala tayong pera. Baka naman meron kang ibang pinagkakakitaan. Ang akusasyon ay marumi at mababa. Naramdaman ni Catherine ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Wala kang karapatang sabihin, yan nagpapakapagod ako. Araw-araw para may makain tayo, para may pambili ng gamot si Leah. Tapos ito ang iisipin mo. Gamot? O baka naman pampaganda para sa lalaki mo? Hindi na nakatiis si Nia. Itigil niyo na yan. Sigaw ng dalagita tumayo rin. Tiningnan niya ang ama ng may pagkasuklam. Wala namang ibang ginawa si mama, kundi magtrabaho. Ikaw, anong ginagawa mo? Nakaupo lang dyan at nagrereklamo. Aba't sumasagot ka ng bataka. Akmang hahampasin ni Daniel ang anak, ngunit mabilis na humarang si Catherine. Huwag na huwag mong sasaktan ang anak ko. Sigaw ni Catherine, ang kanyang boses ay basag na sa pinaghalong galit at luha. Nagkatinginan sila ni Daniel, isang labanan ng titig na puno ng mga di sinasabing sama ng loob. Sa huli si Daniel ang unang bumitaw. Kinuha niya ang kanyang jacket at lumabas ng pinto. Padabog itong isinara. Naiwan silang tatlo sa katahimikan. Niyakap ni Catherine si Leah na umiiyak na. Si Nia naman ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, ang kanyang mukha ay matigas. Sa loob-loob niya lalong tumitindi ang galit sa buhay na meron sila. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang opisina, kung saan ang sahig ay gawa sa marmol at ang tanawin ay ang buong skyline ng Makati, si Adrian Salvador ay nakikinig sa ulat ng kanyang investigador. Sir Adrian, ito na po yung initial findings natin kay Daniel Chua. Sabi ni Carlos sa speakerphone habang inilalatag ng isang pribadong investigador ang mga dokumento sa mesa ni Adrian. Ang official business niya, isang maliit na trading firm, ay lugi na sa loob ng 3 taon. May utang siya sa 3 magkakaibang lending company at mayroon din siyang malaking talo sa online sabong.
Kinuha ni Adrian ang isang folder, mga kopya ng bank statement, mga listahan ng mga transaksyon, saan niya kinukuha ang pera. Ayon sa source natin sa asawa niya, si Catherine Reyes, Chua, mayroon siyang maliit na mana na iniwan ng lola niya. Mukhang unti-unti itong nauubos ni Daniel. Isang malamig na galit ang gumapang sa ugat ni Adrian. Hindi lang pala niya pinabayaan si Catherine, ninanakawan pa niya ito. May iba pa ba? Meron pa, sir, sabi ng investigador. Ito medyo personal. Nakapanayam namin ang isang dating kasambahay nila. Umalis daw siya dahil hindi na makatiis sa ugali ni Sir Daniel. Seloso raw at madalas magwala kapag nagagalit. Minsan daw sinira niya ang lahat ng gamit sa sala dahil lang hindi masarap ang ulam. Ang mga salita ay tumama kay Adrian. Naalala niya ang takot sa mga mata ni Catherine kahapon. Hindi lang yon takot na mabisto. Iyon ay takot ng isang taong sanay ng tapakan. Gusto kong maghanap ka ng isang taong malapit kay Catherine. Utos ni Adrian. Isang kaibigan. Isang kamag-anak na pinagkakatiwalaan niya. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng bahay na yon. Si Patricia ang tanging tulay ni Catherine sa kanyang nakaraan. Sila ay naging matalik na magkaibigan mula pa noong kolehiyo. At si Patricia lang ang nakakaalam kahit hindi lahat ng mga dahilan ng bigla niyang pag-alis. Nagkita sila sa isang maliit na kapihan, isang lugar na malayo sa Quiapo at sa BGC. Si Catherine ay balisa ang kanyang mga mata, ay laging gumagala na parang may inaasahang masamang mangyayari. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Pat. Sabi ni Catherine, hinahalo ang kanyang kapeng, hindi naman niya iniinom. Nagpakita siya. Si Adrian, nakita niya ang mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Patricia. Ano paano? Ikinuwento ni Catherine ang lahat. Ang pagkikita, ang komprontasyon kay Daniel, ang takot na bumabalot sa kanya. Baka ito na yung sign, Kath. Sabi ni Patricia, hinawakan ang kamay ng kaibigan. 15 taon kang nagtiis sa impyernong yan. Baka panahon na para sabihin mo ang totoo. Anong totoo? Na nagsinungaling ako sa lahat, na ang mga anak ko ay anak sa pagkakasala, ayon sa pamilya ko. Mapait na sagot ni Catherine. Itatakwil ako ng lahat at kukunin ni Daniel ang mga bata. Gagamitin niya ang impluwensya ng pamilya niya. Alam mo yan. Pero mas may impluwensya si Adrian, giit ni Patricia. At aasahan kong tutulungan niya ako pagkatapos ko siyang iwan ng walang paalam. Pat, galit siya. Nakita ko sa mga mata niya. Biglang umubo ng malakas si Leah na kanina pa tahimik na nagdodrawing sa isang sulok. Ang kanyang pag-ubo ay hindi tumitigil, ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig. Agad na dinaluhan ni Catherine ang anak. Leah, anak, huminga ka ng malalim. Kinuha niya ang luma at halos walang lamang inhaler mula sa kanyang bag at ibinigay sa anak. Pagkatapos ng ilang sandali, unti-unting kumalma ang paghinga ni Leah, ngunit ang kanyang mukha ay maputla. Paubos na ang gamot niya, bulong ni Catherine kay Patricia, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. At kulang pa ang kita ko kahapon, pambili ng bago. Tiningnan ni Patricia ang mag-ina at ang kanyang puso ay nadurog. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Gabi na. Si Catherine at ang mga bata ay naglalakad pawi. Dumaan sila sa isang botika at tiningnan ni Catherine ang presyo ng bagong inhaler. 7 pesos. Tiningnan niya ang laman ng kanyang wallet. 3 pesos. Hindi sapat. Mama, okay lang po ako. Sabi ni Leah na tila nababasa ang isip ng ina. Kaya pa po hanggang bukas. Ngumiti si Catherine, isang pilit ng ngiti. Oo naman, anak. Pagod silang nagpatuloy sa paglalakad. Sa isang madilim na eskinita, isang lalaking nakasakay sa motor ang biglang huminto sa kanilang harapan. Si Adrian. Napaatras si Catherine, agad na itinago ang mga bata sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Adrian. Bumaba siya sa motor
At sa liwanag ng poste, nakita ni Catherine ang kanyang mukha. Wala na ang galit. Ang naroon ay isang emosyong hindi niya mabasa. "Kausapin mo ako, Catherine." Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay mababa at seryoso. "Kailangan nating mag-usap." Bago pa man makasagot si Catherine isang tawag, ang pumasok sa telepono ni Adrian. Sinagot niya ito at narinig ni Catherine ang boses ni Carlo sa kabilang linya kahit naka-speaker. "Adrian, may nakuha pa yung investigador," sabi ni Carlo. "Tungkol sa mana ni Catherine, mukhang hindi lang basta ginagastos ni Daniel. May isang property sa Batangas na nakapangalan kay Catherine. Ayon sa record na ibenta ito, 6 na buwan na ang nakakaraan. Pero ang pirma sa deed of sale, mukhang pineke." Natigilan si Catherine. Ang lupa sa Batangas, ang tanging natitirang pag-aari niya. Hindi maaari. Tiningnan siya ni Adrian at sa mga mata nito nakita niya ang kumpirmasyon ng lahat. Ang kanyang asawa ay hindi lang isang palpak na negosyante. Isa itong magnanakaw. Isa itong sinungaling. Isang malamig na hangin ang umihip. Naramdaman ni Catherine na ang mundo niya ay unti-unting gumuho. At sa gitna ng mga guho si Adrian Salvador ay nakatayo naghihintay. "Sir, hindi lang utang ang problema." Pag-uulit ng boses ni Carlos sa isipan ni Adrian. Mukhang may tinatago siyang mas malaki. At ngayon alam na niya. Ang sikreto ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa 15 taon ng kasinungalingan. Ang pagkatuklas sa naibentang lupa ay isang dagok na nag-iwan kay Catherine na tuliro at walang lakas. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang malabong panaginip. Nagpatuloy siya sa pagtitinda ng kakanin, ngunit ang kanyang mga ngiti sa customer ay mas pilit, ang kanyang mga galaw ay mas mabagal. Ang bigat ng katotohanan na niloko siya ng lalaking pinakasalan niya na ipinagkatiwala niya sa kanyang buhay ay isang tanika lang na kapulupot sa kanyang leeg. Samantala, si Adrian ay hindi mapakali. Alam niyang nasaktan niya si Catherine sa biglaang pagbubunyag ng katotohanan, ngunit alam din niyang bawat araw na lumilipas ay isang araw pa ng pagdurusa para dito at sa mga bata. Napagtanto niya na ang direktang komprontasyon kay Catherine ay hindi gagana. Kailangan niya ng ibang paraan. Kailangan niyang makalapit sa mga bata. Nalaman niya mula sa kanyang investigador na ang kambal ay nag-aaral sa bahay. Si Catherine mismo ang nagtuturo sa kanila tuwing umaga bago siya umalis para magtinda. Ngunit tuwing Miyerkules ng hapon, may isang oras na iniiwan niya ang mga ito para mamalengke ng mga sangkap para sa kanyang kakanin. Iyon ang kanyang pagkakataon. Isang maaliwalas na Miyerkules ng hapon, ipinarada ni Adrian ang kanyang hindi kapansin-pansing SUV ilang kanto mula sa apartment ng mga tsuwa. Hinintay niya. Sakto 2:00, nakita niyang lumabas si Catherine. May dalang bayong, ang kanyang mukha ay seryoso at pagod. Nang makalayo na ito, huminga siya ng malalim at bumaba ng sasakyan. Kumatok siya sa pinto. 3 beses. Dahan-dahan. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang bumukas ang pinto. Isang pares ng matapang na kayumangging mata ang sumilip. "Si Nia." "Anong kailangan mo?" Tanong ng dalagita, ang kanyang boses ay may pagdududa. Ngumiti si Adrian, isang nangiting sinubukan niyang gawing palakaibigan at hindi mapanganib. "Magandang hapon. Ako si Adrian. Kaibigan ako ng mama ninyo. Noong dati pa, napadaan lang, gusto ko sanang kumustahin siya." Pinagmasdan siya ni Nia mula ulo hanggang paa. "Wala siya rito. Namamalengke." Ganun ba?" Nagkunwari siyang bigo. "Sayang naman. Baka pwede akong maghintay sandali. May dala kasi akong pasalubong." Itinaas niya ang isang paper bag mula sa isang kilalang bake shop. Nag-alinlangan si Nia. Ngunit bago pa siya makasagot, isang mas mahinang boses ang narinig mula sa loob. "Nia, sino yan?
Lumabas si Leah, ang kanyang muka ay puno ng pagtataka. Nang makita niya si Adrian, ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki sa pagkilala. Kayo po yung lalaki sa Quiapo. Ako nga, sabi ni Adrian, ang kanyang nangiti. Ay mas naging totoo nang makita ang inosenteng mukha ni Leah. Pasensya na sa abala nung isang araw. Gusto ko lang sanang bumawi. Nagkatinginan ng magkapatid. Ang amoy ng sariwang tinapay mula sa paper bag ay tila nangaakit. Sa huli si Nia, kahit nagdududa, ang nagbukas ng pinto ng mas maluwag. Sige na nga, pero sandali lang. Baka magalit si Mama. Pumasok si Adrian sa maliit na apartment. Malinis ito, ngunit halatang pinaglumaan na ng panahon. May mga libro sa isang estante at mga drawing na nakadikit sa dingding, mga gawa ni Leah, sigurado siya. Inilapag niya ang pasalubong sa mesa. Umupo siya sa isang upuang kahoy, maingat na huwag magpakita ng anumang senyales na hindi siya komportable sa kasikipan ng lugar. Ang ganda ng mga drawing mo, sabi niya nakatingin kay Leah. Namula ang pisngi ni Leah. Salamat po. Ikaw, anong hilig mo? Tanong niya kay Nia. Nagkibit balikat si Nia. Wala. Uupo na sana siya ng malayo, ngunit ang kanyang atensyon ay nakuha na ng isang bagay sa bulsa ng suit ni Adrian. Isang pamilyar na bagay, isang inhaler, pero hindi ito luma at gasgas. Bago. Para saan po yan? Usisa niya, hindi napigilan ang sarili. Kinuha yon ni Adrian. Ito ba? Para sana sa isang kaibigan kong may hika. Pero mukhang hindi ko na siya maaabutan. Ipinatong niya ito sa mesa, malapit sa paper bag. Baka may kakilala kayong may kailangan. Nagkatinginan ulit ang magkapatid. Ang mensahe ay malinaw. Ang usapan ay naging mas magaan. Tinanong sila ni Adrian tungkol sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga pangarap. Nalaman niyang gustong maging artist ni Leah at si Nia. Si Nia ay gusto lang makaalis sa lugar na ito. Sa kabila ng pagiging masungit ni Nia, nakita ni Adrian ang isang talino at isang pagnanais para sa mas magandang buhay. At si Leah, sa kanyang kahinhinan, ay may isang lalim ng pag-iisip na nakakagulat para sa kanyang edad. Habang nakikipag-usap siya sa kanila, bawat ngiti, bawat kilos ay isang kumpirmasyon. Nararamdaman niya ito sa kanyang dugo. Sila ay kanya. Ang masayang sandali ay biglang naputol nang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Catherine, ang kanyang bayong ay nabitawan sa sahig. Ang mga kamatis at sibuyas ay gumulong sa iba't ibang direksyon. Ang kanyang mukha ay nagbago, mula sa pagod tungo sa pagkabigla, at pagkatapos ay sa purong galit at takot. Anong ginagawa mo dito? Ang sigaw niya hindi na isang tanong, kundi isang akusasyon. Nagulat ang mga bata. Agad na tumayo si Adrian. Catherine, magpapaliwanag ako. Lumabas ka. Utos niya, ang kanyang daliri ay nanginginig habang nakaturo sa pinto. Lumapit siya at hinila ang dalawang anak palayo kay Adrian. Nia, Leah, pumasok kayo sa kwarto ngayon na. Pero protesta ni Nia. Sinabi kong pumasok. Ang tindi ng galit sa boses ng ina ay sapat na para pasunurin ang dalawa. Nang maisara na ang pinto ng kwarto, hinarap ni Catherine si Adrian. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Anong karapatan mong pumasok sa pamamahay ko? Anong karapatan mong lapitan ang mga anak ko? Sila rin ay anak ko, Catherine. Sagot ni Adrian, ang kanyang boses ay tumaas na rin. Wala kang pruweba. Kailangan ko pa ba ng pruweba? Tiningnan mo ba sila? Tiningnan mo ba ang sarili mo sa salamin? Nakikita ko ang sarili ko sa kanila. Wala kang pakialam. Iniwan mo kami. Ang akusasyon ay isang baluktot na bersyon ng katotohanan, at ito'y parang isang sundang na tumusok kay Adrian. Ako ang nang-iwan. Nagising ako isang umaga at wala ka na. Isang pirasong papel lang ang iniwan mo. 15 taon. Catherine, 15 taon akong nagtatanong kung ano ang ginawa kong mali. Hindi mo maiintindihan. Umiiyak na, sabi ni Catherine. Umatras siya.
Sumugod si Adrian hindi para saktan siya, kundi dahil sa desperasyong maipaunawa sa kanya ang lahat. Ipaintindi mo sa akin, bakit ka nagpakasal sa lalaking yon, sa isang magnanakaw, isang taong hinahayaan kang magbenta ng kakanin sa kalye habang nilulustay niya ang pera mo. Wala kang alam sa buhay ko. Gusto kong malaman. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, lumalapit si Adrian. Sa bawat hakbang niya umaatras si Catherine hanggang sa nasukol siya sa pagitan ng mesa at ng pader. Layuan mo ang mga anak ko. Sigaw ni Catherine, tinulak niya si Adrian sa dibdib. Ang pagtulak ay mahina, ngunit ang epekto ay malaki. Sa pag-atras ni Catherine, ang kanyang paa ay natalisod sa isang gumulong na kamatis sa sahig. Nawalan siya ng balanse. Nakita ni Adrian ang pagbagsak niya. Sa isang iglap ang lahat ng galit ay nawala, napalitan ng instinct. Mabilis siyang kumilos, ang kanyang braso ay automatikong yumakap sa baywang ni Catherine para saluhin ito. Ang kanilang mga katawan ay naglapat. Ang kanyang kamay ay nasa likod nito, ang kanya namang mga kamay ay napasapo sa kanyang dibdib. Ang kanilang mga muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang hininga ni Catherine ay naghahabol, ang mga luha ay tumutulo sa kanyang pisngi. Ang mga mata ni Adrian ay puno ng 1,000 emosyon. Ang mundo sa kanilang paligid ay nawala. Ang naroon na lang ay ang init ng kanilang mga katawan, ang pamilyar na amoy ng isa't isa na nakatago sa memorya at ang bigat ng 15 taon na naghihiwalay sa kanila. Sila ba? Bulong ni Adrian, ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Sila ba ang dahilan kung bakit mo ako inwan? Ang tanong ay tumago sa puso ni Catherine. Hindi siya makasagot. Ang kanyang katahimikan, ang luhang patuloy na dumadaloy, ang panginginig ng kanyang katawan. Sa mga bisig ni Adrian, lahat ng iyon ay isang malinaw na oo. At sa sandaling iyon, alam na ni Adrian ang katotohanan. At alam din ni Catherine na wala na siyang matatatakbuhan pa. Ang sandaling iyon sa kusina ay bumasag sa isang bagay sa loob ni Catherine. Ang init ng yakap ni Adrian, ang sakit sa kanyang mga mata, ang tanong na matagal na niyang tinatakasan, lahat ay nag-iwan sa kanya, na mas mahina at mas lito kaysa dati. Matapos siyang bitawan ni Adrian at umalis ng walang imik, na iwan siyang nakasandal sa pader nanginginig, habang ang mga boses ng nag-aalalang mga anak ay tumatawag sa kanya mula sa kabilang pinto. Ang mga sumunod na araw ay naging mas mabigat. Ang bawat anino sa kanto ay tila si Adrian, bawat ugong ng sasakyan ay tila ang kanyang pagdating. Ngunit hindi siya nagpakita. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa kanyang mga sigaw. Alam ni Catherine na hindi ito pagsuko, ito ay paghahanda. Isang bagyo na nag-iipon ng lakas. Isang Sabado ng umaga, habang naghahanda sila para pumunta sa Quiapo, isang marangyang itim na kotse ang huminto sa harap ng kanilang gusali. Hindi ito ang kotse ni Adrian. Mas luma ito, mas klasiko, ngunit nagpapahiwatig ng lumang pera at kapangyarihan. Bumukas ang pinto sa likod at isang matandang lalaki na nakabarong ang bumaba, tinulungan ng isang driver. Nanigas si Catherine. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, ngunit hindi dahil sa pag-asa, dahil sa takot. Si Don Ricardo Reyes ang kanyang ama, ang arkitekto ng kanyang miserableng buhay. Hindi ka man lang ba mag-aanyaya na pumasok? Tanong ng matanda, ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na sinusuri ang sira-sirang harapan ng gusali. Walang nagawa si Catherine, kundi ang papasukin siya. Ang kambal na nakakakilala sa kanilang lolo, mula sa iilang hindi komportableng pagbisita kada taon, ay tahimik na tumabi yumuko para magmano. Hindi sila pinansin ni Don Ricardo. Ang kanyang atensyon ay nasa dumi at kasikipan ng apartment. Ito ba ang buhay na pinili mo? Simula niya umupo sa upuang kahoy na tila nandidiri.
Ipinagpalit mo ang apelidong Reyes para sa ganito, para magtinda ng kakanin sa bangketa. Ito ang buhay na ibinigay ninyo sa akin, Papa. Sagot ni Catherine, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bahid ng paglaban. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ng ama. Huwag mo akong sasagutin ng ganyan. Nandito ako dahil may nakarating sa aking balita. Huminga siya ng malalim. Nagkita raw kayo ni Adrian Salvador. Ang dugo ni Catherine ay tila naging yelo. Sino po ang nagsabi sa inyo? Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, totoo ba? Hindi sumagot si Catherine. Iyon na ang kumpirmasyon. Inutil talaga yang asawa mo. Dagok ni Don Ricardo sa kanyang tungkod. Hindi na nga kayang buhayin ang pamilya niya. Hindi pa kayang bantayan ang asawa niya. Anong sasabihin ng mga kasosyo ko sa negosyo kapag nalaman nilang ang anak kong si Catherine Reyes ay nakikipagtagpo sa dati niyang amak na nobyo? Ang bawat salita ay isang sampal. Ang pag-aalala ng kanyang ama ay hindi para sa kanya, kundi para sa timiyan. Ang dangal at reputasyon ng pamilya. Para sa kanila. Wala kaming ginagawang masama. Giit ni Catherine. Wala pa'y pagtatama ng ama. Catherine, makinig ka. Inayos ko ang kasal mo kay Daniel para ayusin ang kahihihiyang idinulot mo. Para bigyan ng pangalan ang mga batang yan. Tiningnan niya ang kambal ng may pagkadismaya. Huwag mong sirain ang lahat ngayon. Layuan mo si Adrian Salvador. Naiintindihan mo ba? Isipin mo ang kapakanan ng mga anak mo. Isipin mo ang kahihiyan na idudulot mo sa pamilyang ito. Tumayo si Don Ricardo, inayos ang kanyang barong. Wala akong ibibigay na pera. Matuto kayong tumayo sa sarili ninyong mga paa. Ang tanging hinihiling ko ay panatilihin mo ang pangalan ng pamilya na malinis. Pagkaalis ng kanyang ama, napaupo si Catherine sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang pader ng takot na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 15 taon ay nagsisimula ng gumuho, ngunit ang mga pader na itinayo ng kanyang pamilya ay nananatiling matibay at hindi matitinag. Sa sobrang bigat ng dibdib, tinawagan niya si Patricia. Pat, kailangan kitang makausap. Nagkita sila sa dati nilang lugar. Sa pagkakataong ito, si Catherine ay hindi na nag-atubili. Ikinuwento niya ang lahat, ang pagbisita ng ama, ang mga banta, ang pakiramdam na siya ay nasa isang kulungang walang rehas. Kath, ano ba talaga ang nangyari 15 taon na ang nakakalipas? Tanong ni Patricia, ang kanyang boses ay malumanay. Hindi mo na kailangang magsinungaling sa akin. At sa wakas bumigay si Catherine. Ang mga luha ay dumaloy na parang ilog. Sa gitna ng mga hikbi, ikinuwento niya ang katotohanan na matagal na niyang itinatago. Nalaman kong buntis ako. Simula niya. Tuwang-tuwa ako. Plano kong sorpresahin si Adrian sa graduation namin. Pero, naunahan ako ni Papa. May nagsumbong sa kanya. Isang kamag-anak na nakakita sa akin sa isang klinik. Pinauwi niya ako sa bahay. Ikinulong. Kinuha ang cellphone ko. Sinabi niya, 2 lang ang pagpipilian mo, Catherine. Ipalaglag mo yan o pakasalan mo ang lalaking pinili ko para sa'yo. Si Daniel, isang lalaking kagalang-galang at mula sa isang pamilyang katanggap-tanggap. Napatakip ng bibig si Patricia. Natakot ako, Pat. Patuloy ni Catherine. Natakot akong mawala ang mga anak ko at natakot ako sa pamilya ko. Kaya, pinili ko ang kasal. Sinulatan ko si Adrian. Iyon na ang pinakamasakit na bagay na ginawa ko sa buong buhay ko. Sinabi ko sa sarili ko, ginagawa ko to para protektahan ang mga anak ko mula sa isang iskandalo, para magkaroon sila ng buong pamilya. Pero nagsinungaling lang ako sa sarili ko. Niyakap ni Patricia ang umiiyak na kaibigan. Hindi mo kasalanan yon. Biktima ka lang. Anong gagawin ko ngayon? Sabihin mo ang totoo kay Adrian, mariing sabi ni Patricia. May karapatan siyang malaman.
At may karapatan siyang tulungan ka. Tulungan ang mga anak niya. Kinagabihan, habang nag-aayos si Catherine ng mga gamit, isang delivery man ang kumatok sa kanilang pinto. May dala siyang isang maliit na kahon. Walang pangalan ng nagpadala. Para kanino po? Tanong ni Catherine. Para kay Miss Leah Chua daw po. Nagtataka kinuha niya ito. Sa loob maingat na nakabalot ay 3 kahon ng pinakamahal na brand ng inhaler para sa hika. At sa ilalim nito isang sobre. Puno ng pera. 10,000 piso. Walang sulat, walang kahit anong palatandaan. Pero alam niya kung kanino galing. Ang kabaitan ay parang isang sampal. Isang paalala ng buhay na dapat sana'y mayroon sila. Isang paalala ng lalaking kayang ibigay ang lahat kumpara sa lalaking kinukuha ang lahat. Sakto namang dumating si Daniel amoy alak. Nakita niya ang kahon at ang pera sa mesa. Saan galing yan? Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa selos. Pinadala lang yan. Mahinang sagot ni Catherine. Pinadala. Kanino galing sa lalaki mo? Ano yung mayaman mong manliligaw? Daniel, gamot yan para kay Leah. Huwag mo akong lokohin. Kinuha niya ang sobre at ikinalat ang pera. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang bote ng gamot. Hindi natin kailangan ng limos mula sa ibang lalaki. May dangal pa ako. Ang kanyang dangal ay sumabog sa isang marahas na kilos. Sa harap ng nanlalaking mga mata ni Catherine at ng mga batang sumilip mula sa kwarto, ibinato ni Daniel ang bote ng inhaler sa pader. Crash! Ang tunog ng nabasag na plastic at metal ay umalingaw-ngaw sa maliit na apartment. Ang gamot na dapat sana'y magbibigay ginhawa sa kanyang anak ay ngayon ay mga pirasong nagkalat sa sahig. Sino ang nagbigay nito sa'yo, sabihin mo? Sigaw ni Daniel, ang kanyang muka ay 1 pulgada na lang mula kay Catherine. Hindi makasagot si Catherine. Ang tanging nakikita niya ay ang mga piraso ng basag na inhaler sa sahig. At sa bawat piraso, nakikita niya ang basag na buhay ng kanyang mga anak. Ang pader ng takot ay naroon pa rin, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, isang bagay ang nagsimulang tumubo sa mga bitak nito, galit. Purong nag-aapoy na galit. Ang imahe ng nabasag na inhaler ay hindi maalis sa isipan ni Catherine. Ito'y naging simbolo ng kanyang basag na buhay, ng kanyang nawalang pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 15 taon, ang galit ay nadaig ang takot. Ang galit sa kanyang ama kay Daniel at sa sarili niya dahil sa pagpayag na maging bilanggo sa sarili niyang buhay. Samantala, si Adrian ay naglunsad ng isang all-out na opensiba. Hindi na ito simpleng investigasyon. Ito ay isang digmaan. Inutusan niya si Carlo na gamitin ang lahat ng koneksyon para hanapin ang taong bumili ng lupa ni Catherine sa Batangas. Hindi pera ang habol ko, Carlo, sabi ni Adrian sa isang tawag. Gusto kong mahanap ang orihinal na deed of sale, yung may pekeng pirma. Yun ang bala natin. Kinailangan nito ng malaking pera at ilang matataas na koneksyon, ngunit pagkaraan ng 2 araw, nakuha nila. Isang kopya ng dokumento kung saan ang pirma ni Catherine Reyes Chua ay halatang-halata ang pagkakaiba sa tunay niyang sulat kamay. Ito na ang ebidensyang kailangan niya. Ang patunay na si Daniel ay hindi lang isang masamang asawa, kundi isang kriminal. Ngayon, kailangan niyang makausap si Catherine, ngunit alam niyang hindi na siya maaaring pumunta sa apartment nito. Kailangan niya ng isang lugar na ligtas, isang lugar kung saan makakaramdam ito ng kapanatagan. May isang lugar lang siyang naisip. Nagpadala siya ng isang text message sa lumang numero ni Patricia, umaasang ito pa rin ang gamit niya. Pakisabi kay Catherine, magkita kami sa St. Andrew's Parish. Bukas 3:00 ng hapon para sa kapakanan ng mga anak niya. Alam mong ligtas siya doon. Ang St. Andrew's Parish ang simbahan kung saan sila madalas magsimba noong kolehiyo. Ito ang lugar kung saan sa ilalim ng isang puno ng akasya
Unang sinabi ni Adrian na mahal niya si Catherine. Ito'y isang sagradong lugar sa kanilang nakaraan. Nakarating ang mensahe. Si Catherine sa una ay nag-atubili, ngunit ang alaala ng nabasag na inhaler ay nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang harapin ito para kay Leah, para kay Nia. Kinabukasan na roon, si Adrian nakaupo sa isa sa mga hulihang bangko ng simbahan. Ang katahimikan ng lugar ay isang malaking kaibahan sa kaguluhan sa kanyang dibdib. Dumating si Catherine, ang kanyang muka ay natatabunan ng isang alampay. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit tiyak. Umupo siya sa kabilang dulo ng bangko, nag-iiwan ng malaking espasyo sa pagitan nila. "Salamat sa pagdating mo," mahinang sabi ni Adrian. Hindi sumagot si Catherine. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa altar. Walang paligoy-ligoy, inilabas ni Adrian ang isang brown envelope at ipinatong ito sa espasyo sa pagitan nila. "Tingnan mo yan." Nanginginig ang mga kamay ni Catherine nang buksan niya ito. Nakita niya ang kopya ng deed of sale. Nakita niya ang pekeng pirma. Ibinenta niya ang lupa. Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay walang emosyon. Ginamit niya ang pera para bayaran ang mga utang niya sa sugal. Ito ay estafa at falsification of public documents. Pwede siyang makulong dito ng matagal. Napahawak si Catherine sa kanyang bibig. Ang katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa kanyang inaakala. "May plano ako, Catherine," patuloy ni Adrian. "Isang team ng mga abogado, isang safe house kung saan kayo pwedeng manatili ng mga bata, suportang pinansyal, lahat ng kailangan ninyo para makalaya sa kanya." Tumingin si Catherine sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Bakit mo ginagawa to?" "Dahil pagod na akong makita kang nagdurusa at dahil may karapatan akong makilala ang mga anak ko." Inilabas niya ang isa pang set ng mga litrato mula sa kanyang bulsa, mga litratong kuha ng kanyang investigador. Si Leah nahihirapang huminga. Si Nia nag-aayos ng paninda, sa ilalim ng arawan ang muka ay puno ng galit sa mundo. Si Catherine binibilang ang mga barya, ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Bawat litrato ay isang patalim. "Ito ba ang buhay na gusto mo para sa kanila?" tanong ni Adrian. "Hindi ah." Sigaw ni Catherine, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na simbahan. "Sa tingin mo ba gusto ko to?" Ang kanyang mga luha ay bumuhos na. "Hindi ko kaya, Adrian. Masyadong malakas ang pamilya niya. At ang pamilya ko, itatakwil nila ako. Mawawala sa akin ang mga anak ko." "Hindi habang nandito ako," sabi ni Adrian. "Hindi mo naiintindihan." Doon na nawalan ng pasensya si Adrian. Ang lahat ng kontrol na pinanatili niya ay biglang naglaho. Tumayo siya at hinarap si Catherine. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Ako ba ang hindi nakakaintindi? O ikaw? Hanggang kailan ka magpapakatanga, Catherine? Hanggang kailan mo hahayaang sirain ng lalaking yon ang buhay mo at ang buhay ng mga bata para sa mga anak natin?" Ang kanyang mga salita ay malakas at brutal. Ang katotohanan ay sumasampal. "Hindi." Bulong ni Catherine, yumuyuko na parang kayang itago ng kanyang mga kamay ang katotohanan. Lumapit si Adrian, lumuhod sa harap niya para maging magkapantay ang kanilang mga mata. Hinawakan niya ang mga balikat nito. "Tingnan mo ako, Catherine." Umiling siya, ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. "Tingnan mo ako." Mas mariin niyang sabi. Dahan-dahan itinaas ni Catherine ang kanyang muka. Ang sakit at desperasyon sa kanyang mga mata ay sumugat sa puso ni Adrian. Ngunit ang awa ay hindi makakatulong sa kanya ngayon. Kailangan niya ng isang sampal mula sa katotohanan. "Gumising ka na." Sigaw ni Adrian, ang kanyang pagkakahawak sa balikat nito ay bahagyang humigpit sapat lang para maramdaman niya ang kanyang desperasyon. Hindi mo sila pinoprotektahan. Tinuturuan mo silang matakot. Tinuturuan mo silang tanggapin na
Okay lang na maging miserable. Ang mga salita ay masyadong masakit, masyadong totoo. Sa isang iglap, isang emosyong matagal nang natutulog sa loob ni Catherine ang biglang nagising. Hindi galit, kundi paglaban. Pak! Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Adrian. Ang lakas nito ay nagpagilid sa kanyang ulo. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan, isang sakrilehiyo sa sagradong katahimikan. Natigilan silang pareho. Si Catherine ang kanyang kamay ay nanginginig sa ere gulat sa sarili niyang ginawa. Si Adrian ang kanyang pisngi ay namumula ang kanyang mga mata ay nanlalaki hindi sa sakit kundi sa pagkabigla. Ito ang unang pagkakataon na nanakit sa kanya si Catherine, ang unang pagkakataon na lumaban ito. Hinawakan ni Adrian ang kanyang pisngi, hindi inaalis ang tingin kay Catherine. Sa halip na magalit, isang kakaibang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting mapait ngunit may bahid ng pag-asa. Ayan, bulong niya. Nandyan pa pala yung babaeng minahal ko, yung babaeng palaban. Napatayo si Catherine, humahakbang paatras takot sa kanyang nagawa at sa naramdaman. Bigyan mo ako ng panahon. Halos pabulong niyang sabi. Parang awa mo na. Bigyan mo ako ng panahon para mag-isip. Pagkasabi noon, tumalikod siya at halos takbuhin ang pasilyo palabas ng simbahan. Iniwan si Adrian na mag-isa sa harap ng altar. Ang kanyang pisngi ay kumikirot. Ngunit ang kanyang puso sa kauna-unahang pagkakataon ay nakakaramdam ng isang tunay na pag-asa. Alam niyang nasaktan niya ito. Alam niyang itinulak niya ito sa bingit. Ngunit alam din niya na minsan kailangan mong itulak ang isang tao para matanto niyang mayroon siyang pakpak para lumipad. Ang sampal na ibinigay ni Catherine kay Adrian ay isang sampal din sa kanyang sariling pagkatao. Pag-uwi niya mula sa simbahan, dala niya hindi lang ang bigat ng ebidensya laban kay Daniel, kundi pati na rin ang bigat ng kanyang sariling gising na damdamin. Sa loob ng 15 taon, siya'y naging isang anino, isang taong tumatanggap na lang ng lahat ng hagupit ng tadhana. Ngunit ang kilos na yon ng paglaban, kahit padulot ng galit at sakit, ay nagpaalala sa kanya na mayroon pa ring apoy sa loob niya kahit pa ito'y nagbabaga na lang. Kinagabihan ng tensyon sa apartment ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Si Daniel na naramdaman ng pagbabago sa kilos ni Catherine ay mas naging mapagbantay. Hindi na siya nagtatanong. Sa halip pinagmamasdan niya ito na parang isang bantay sa bilangguan na naghihinala ng isang pagtakas. Ang pagkakataon ni Catherine ay dumating sa hindi inaasahang paraan. Isang gabi umuwi si Daniel na mas lasing kaysa karaniwan. Hindi ito galit. Ito ay desperado. Ibinagsak niya ang sarili sa upuan, hawak ang kanyang ulo. Anong problema? Tanong ni Catherine nag-iingat. Yung insik na inutangan ko. Bulong ni Daniel. Gusto nang kolektahin ang lahat. Binigyan niya ako ng 1 linggo. 1 linggo. Catherine, kung hindi ipapabugbog niya ako. Tiningnan siya ni Catherine at sa kauna-unahang pagkakataon, wala siyang naramdamang awa. Ang nakita niya ay isang duwag. Wala na tayong pera, Daniel. Alam mo yan. Naibenta mo na ang lahat. Ang huling pangungusap ay binitawan niya ng may diin. Nag-angat ng tingin si Daniel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Anong ibig mong sabihin? Ang lupa sa Batangas. Diretsahang sabi ni Catherine. Alam ko na. Huwag ka nang magsinungaling. Natigilan si Daniel. Ang epekto ng alak ay tila biglang nawala. Sa sinong nagsabi sa'yo niyan? Yung lalaki mo ano? Siya ang nagsabi sa'yo. Hindi na mahalaga kung sino. Ang mahalaga totoo. Tumawa si Daniel, isang tawang walang saya, puno ng kapaitan. At ano ngayon? Isusumbong mo ako kanino? Sa pamilya mo na nagtulak sa'yo sa akin? O sa pulis? Tingin mo, paniniwalaan ka nila? Ikaw isang hamak na tindera ng kakanin o ako isang tsuwa? Huwag mong isali ang pamilya ko dito. Bakit hindi? Sila ang nagsimula ng lahat ng ito. Akala mo ba
Ginusto kong pakasalan ka. Napilitan lang ako. Isang kasunduan para pagtakpan ang kahihiyan ninyo kapalit ng tulong pinansyal sa negosyo namin. Tulong na hindi naman dumating. Sa gitna ng kanilang sigawan, isang pinto ang bahagyang bumukas. Si Nia ay nakatayo roon, ang kanyang muka ay isang maskara ng pagkalito at sakit. Narinig niya ang lahat, ang tungkol sa lupa, ang tungkol sa kasunduan. Maanong? Anong pinagsasasabi niya? Tanong ni Nia, ang kanyang boses ay nanginginig. Napalingon ang dalawang matanda. Ang kanilang pribadong digmaan ay biglang nagkaroon ng isang inosenteng manunood. Nia, anak, bumalik ka sa kwarto. Utos ni Catherine, ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Ngunit hindi kumilos si Nia. Nakatingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay sa kanyang ama. Ang mga piraso ng isang palaisipang hindi niya alam na umiiral ay nagsisimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang kanilang kahirapan, ang palaging pag-aaway, ang misteryosong lalaki sa Quiapo. Dito na sumabog si Catherine. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, lahat ng pagtitiis na kinimkim niya sa loob ng 15 taon ay lumabas sa isang malakas na sigaw. Oo, sigaw niya hindi kay Daniel, kundi sa buong mundo. Pinagod ako ng pagsasakripisyo, pinagod ako ng pagsisinungaling, araw-araw. Ginagawa ko ang lahat para sa inyo, para magkaroon kayo ng buhay. Pero ano ang napala ko, isang buhay na puno ng takot at kasinungalingan. Pagod na ako. Napatakip siya ng muka at humagulgol ang kanyang mga balikat, ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Ang pagsabog na yon ay mas malakas pa kaysa sa sampal sa simbahan. Si Daniel ay natigilan walang masabi, ngunit ang epekto kay Nia ay mas malalim. Nakita niya ang kanyang ina hindi bilang ang babaeng palaging pagod at nagrereklamo, kundi bilang isang taong nasasaktan ng malalim. Isang taong may mga lihim na hindi niya maintindihan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya hindi ng inis, kundi ng awa para sa kanyang ina. Nang gabing iyon, walang nakatulog ng maayos. Si Catherine ay nanatili sa sala, nakaupo sa dilim, pinagmamasdan ang mga anino sa dingding. Si Daniel ay nagkulong sa kwarto at si Nia ay nakahiga sa kama katabi ang natutulog na si Leah, nakatitig sa kisame, iniisip ang lahat ng kanyang narinig. Nang mag-umaga, habang natutulog pa ang lahat, lumapit si Catherine sa higaan ng kanyang mga anak. Hinaplos niya ang buhok ni Leah, pagkatapos ay ang kay Nia. Nakita niya ang kanilang mga payapang mukha sa pagtulog at doon niya natagpuan ang kanyang kasagutan. Hindi na niya kayang isakripisyo ang kinabukasan nila para sa isang kasinungalingan. Hindi na niya kayang makita si Leah na nahihirapang huminga dahil sa kakulangan. Hindi na niya kayang makita si Nia na lumalaki na puno ng galit sa mundo. Tapos na ang pagiging biktima. Panahon na para lumaban. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at sa nanginginig na mga daliri, hinanap ang numero ni Patricia. Nag-type siya ng isang maikling mensahe, bawat letra ay isang hakbang palayo sa kanyang nakaraan. Pat, pakisabi sa kanya, handa na ako. Pinindot niya ang send bago pa man niya mabago ang kanyang isip. Pagkatapos ay bumalik siya sa tabi ng kanyang mga anak at niyakap sila pareho. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Isang kapayapaan na dulot ng isang desisyon. Nang matanggap ni Adrian ang balita mula kay Carlo na tinawagan ni Patricia, isang alon ng ginhawa ang bumalot sa kanya. Ngunit agad itong napalitan ng determinasyon. Carlo, ihanda mo na ang lahat, sabi niya sa telepono habang nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Mga abogado, ang safe house. Tawagan mo ang security team ko. Gusto kong maging perpekto ang lahat. Walang pwedeng magkamali. May ideya si Adrian. Isang ideyang mapanganib, dramatiko, ngunit epektibo. Hindi sapat na basta na lang sila tumakas. Kailangan nilang ilantad
ang katotohanan sa paraang hindi na ito maaring pagtakpan pa ninuman. Kailangan nilang sirain ang pundasyon ng kasinungalingan na itinayo ng pamilya Reyes at Chua. Carlo, dagdag niya, alamin mo kung kailan ang ika-70 na kaarawan ni Don Ricardo Reyes. Ano ang plano mo, Adrian? Nag-aalalang tanong ni Carlo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Adrian. Magbibigay ako ng isang regalo na hinding-hindi niya malilimutan. Ang Grand Ballroom ng The Manila Hotel ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na kristal. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga puting rosas at orkidya, ang paborito ng may bahay ni Don Ricardo. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at masasarap na pagkain, at ang marahang tunog ng isang string quartet ay nagsisilbing musika sa bulungan ng mga pinakamayayamang pamilya sa Maynila. Ito ang selebrasyon ng ika-70 kaarawan ni Don Ricardo Reyes, isang pagtitipon hindi lang para sa kaarawan, kundi para sa pagpapakita ng kapangyarihan at impluensya. Sa isang sulok malapit sa isang malaking ice sculpture ng logo ng Reyes Corporation nakatayo sina Catherine at Daniel. Si Catherine ay nakasuot ng isang simpleng asul na bestida na hiniram pa niya kay Patricia, isang bestidang kahit elegante ay tila sumisigaw ng kahirapan sa gitna ng mga designer gown. Si Daniel naman ay nakasuot ng luma, ngunit pinlansyang mabuti na suit, isang pilit na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha habang kinakamayan ang mga bisitang bumabati. Sila ang perpektong larawan ng isang mag-asawang pilit na itinatago ang mga lamat sa kanilang relasyon. Ngumiti ka naman. Bulong ni Daniel kay Catherine, ang kanyang pagkakahawak sa siko nito ay mahigpit. Pinagtitinginan tayo. Hindi sumagot si Catherine. Ang kanyang mga mata ay gumagala, hinahanap ang kanyang mga anak. Nakita niya si Nia at Leah malapit sa dessert table, kapwa hindi komportable sa kanilang mga bestidang hindi nila nakasanayan. Si Nia ay may mapanuyang tingin sa lahat ng karangyaan, habang si Leah ay tila nalulunod sa dami ng tao. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis na parang isang ibong gustong kumawala sa hawla. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang lumang telepono sa loob ng kanyang maliit na pitaka. Isang mensahe, hindi na niya kailangang tingnan. Alam niya kung ano ang nakasulat doon, papunta na ako. Huminga siya ng malalim. Ito na. Sakto 8:00 ng gabi, huminto ang musika. Isang MC ang umakyat sa entablado. Mga kaibigan, pamilya, isang malakas na palakpakan para sa ating selebrante, ang haligi ng industriya, ang nag-iisang Don Ricardo Reyes. Tumayo ang lahat at pumalakpak habang si Don Ricardo sa kanyang pinasadyang barong ay umakyat sa entablado kasama ang kanyang asawa, kumakaway na parang isang hari. Habang nagsasalita ang MC tungkol sa mga tagumpay at integridad ni Don Ricardo, ang malaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Lahat ng atensyon ay napunta roon. Pumasok si Adrian Salvador, hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay 2 lalaking matikas ang tindig, kapwa nakasuot ng itim na suit. Isa sa kanila ay si Carlo. Isang alon ng bulungan ang kumalat sa buong silid. Sino ang nag-imbita sa kanya? Si Adrian Salvador, ang pinakamalaking katunggali ng Reyes Corporation sa real estate, ay nasa teritoryo ng kanyang kalaban. Si Don Ricardo, na nasa entablado, ay natigilan. Ang kanyang lakanang ngiti ay nanigas. Si Daniel naman ay namutla, hinigpitan palalo ang hawak kay Catherine. Naramdaman ni Catherine ang sakit, ngunit hindi niya ininda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Adrian. Naglakad si Adrian na parang pag-aari niya ang lugar. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Hindi niya pinansin ang mga bulungan, ang mga mapanuring tingin. Ang kanyang mga mata ay may iisang target. Huminto siya sa harap mismo ng presidential table kung saan nakaupo ang pamilya Reyes. Huminto siya sa harap ni Don Ricardo
na ngayon ay nakababa na mula sa entablado ang muka ay kulay pula sa galit. Anong ginagawa mo dito, Salvador? Galit na tanong ni Don Ricardo. Sino ang nagpapasok sa'yo? Naparito ako para magbigay ng regalo. Kalmadong sagot ni Adrian ang kanyang boses ay sapat na para marinig ng mga nasa kalapit na mesa. Inilabas ni Carlo ang isang pamilyar na brown envelope. At ano yan? Ito po, sabi ni Adrian habang inilalabas ang mga dokumento, ay isang kopya ng deed of sale ng isang lupain sa Batangas. Isang lupain na pag-aari ng anak ninyo, si Catherine. Ang pangalan ni Catherine ay nagdulot ng isa pang alon ng bulungan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Hinila siya ni Daniel papalapit na parang gustong itago. At ano naman ngayon? Tanong ni Don Ricardo, bagamat nagsisimula na siyang kabahan. Ang problema po, Don Ricardo, patuloy ni Adrian ay naibenta ang lupang ito nang walang pahintulot ng may-ari. Sa katunayan ang pirma na nandito. Itinapat niya ang dokumento sa mukha ni Daniel. Ay peke. Natigilan si Daniel. Sinungaling, gawa-gawa niyo lang yan. Talaga ba ang hamon ni Adrian? Tumingin siya sa paligid. Ipinagkatiwala ninyo ang inyong anak sa isang lalaking hindi lang nagnakaw sa kanya, kundi nilubog pa siya sa utang dahil sa pagsusugal at masasamang puhunan. Ito ba ang klase ng lalaki na karapat-dapat para sa isang reyes? Ang kahihiyan ay kumalat sa mukha ni Don Ricardo. Tumingin siya kay Daniel nang may pagkasuklam, ngunit bago pa siya makapagsalita, ibinaling ni Adrian ang kanyang atensyon sa kanya. Pero hindi naman siya ang dapat sisihin sa lahat, hindi ba? Ang tono ni Adrian ay biglang nagbago, naging mas matalim, mas personal. Dahil ang totoong may kasalanan dito ay kayo, Don Ricardo. Anong pinagsasasabi mo? Kayo ang nagplano ng lahat ng ito. Sigaw ni Adrian, ang kanyang boses ay sa wakas ay nagpakita ng galit na kinimkim niya sa loob ng 15 taon. Kayo ang nag-utos sa anak ninyong iwanan ako. Kayo ang pumilit sa kanyang magpakasal sa lalaking ito para lang pagtakpan ng isang sikreto. Ang ballroom ay naging sobrang tahimik na halos marinig mo ang pagbagsak ng isang tinidor. Ano ang sikreto? Tanong ng asawa ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi siya sinagot ni Adrian. Sa halip lumakad ito papalapit kay Catherine. Dahan-dahan inalis niya ang kamay ni Daniel sa braso ng asawa. Si Daniel ay napaurong takot sa determinasyon sa mga mata ni Adrian. Pagkatapos ay tumingin si Adrian sa 2 dalagitang nakatayo malapit sa dessert table na ngayon ay nakatingin sa kanila, ang kanilang mga muka ay puno ng pagkalito. Sina Nia at Leah. Tinawag niya sila sa paraang maririnig ng lahat. Ang kanyang boses na kanina'y puno ng galit ay naging malumanay. Nia, Leah. Lahat ng mata ay sumunod sa kanyang tingin. Nakita ng lahat ang 2 magkamukhang dalagita. At sa unang pagkakataon, sinimulan nilang makita ang hindi maikakailang pagkakahawig. Dahil 15 taon na ang nakalipas, patuloy ni Adrian, ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin sa mga bata, ngunit ang kanyang mga salita ay isang bombang sumabog sa buong ballroom. Pinilit ninyong ilayo sa akin ni Don Ricardo ang sarili kong mga anak. Katahimikan. Isang katahimikang mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang mga panga ay nangalaglag. Ang mga mata ay nanlaki. Ang string quartet ay natigil sa kalagitnaan ng isang nota. Si Don Ricardo ay napahawak sa kanyang dibdib na parang inatake sa puso. Ang kanyang asawa ay napaiyak. Si Daniel ay napaatras pa na parang isang multong nakakita sa sarili niyang kamatayan. At sina Nia at Leah, ang 2 dalagitang nasa sentro ng lahat, ay nakatayo roon, nakatitig kay Adrian, pagkatapos ay sa kanilang ina, pagkatapos ay pabalik kay Adrian. Ang kanilang mundo, ang kanilang buong pagkatao, ang lahat ng alam nilang totoo, ay gumuho sa isang pangungusap lamang. Ang pagtutuos ay tapos na. Ang katotohanan ay lumabas na.
At sa gitna ng mga guho ng isang marangyang selebrasyon, isang bagong katotohanan ang nagsisimulang mabuo. Ang katahimikan sa ballroom ay binasag ng isang sigaw, hindi mula sa galit, kundi mula sa purong desperasyon. Sinungaling. Hiyaw ni Daniel itinuturo si Adrian. Wala siyang pruweba. Gusto niya lang sirain ang pamilya natin. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat, ang kanyang boses ay nanginginig. Isa siyang taong nalulunod, kumakapit sa anumang piraso ng kasinungalingan. Pruweba? Malamig na tanong ni Adrian. Hindi ko kailangan ng papel para patunayan ang isang bagay na nakikita ng lahat. Tumingin siya kay Nia at pagkatapos ay idinampi ang kanyang daliri sa gilid ng kanyang kaliwang mata sa mismong lugar ng kanilang parehong nunal. Isang simpleng kilos na mas malakas pa kaysa sa anumang dokumento. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga cellphone ay lihim na itinaas, nagre-record. Ang reputasyon ng pamilya Reyes ay dinudurog sa harap ng daan-daang saksi. Tapusin niyo to, sigaw ni Don Ricardo na bahagyang nakabawi ng lakas sa mga security guard ng hotel. Palabasin ang taong yan. Ngunit bago pa man makakilos ang mga gwardya, si Daniel sa kanyang huling hibla ng kahibangan ay sumugod kay Adrian. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Hindi na kailangan ni Adrian na gumalaw. Ang dalawang lalaking kasama niya na kanina patahimik sa likuran ay mabilis na humarang. Ang isa ay sinalo ang suntok ni Daniel, habang ang isa naman ay pinilipit ang braso nito sa likod. Napasigaw sa sakit si Daniel. "Huwag ninyo siyang saktan," sigaw ni Catherine sa isang reflex na hindi niya maintindihan, kahit sa kabila ng lahat may isang bahagi sa kanya na naawa sa kahabag-habag na kalagayan ni Daniel. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang nanaig. Isang boses na bata nanginginig ngunit malinaw. "Mama, totoo ba?" Lahat ay napatingin kay Nia. Nakatayo siya roon, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, ang kanyang mukha ay isang pinaghalong pagkalito, sakit at namumuong galit. Si Leah ay nasa likod niya umiiyak, nakahawak sa kanyang braso. Tumingin si Catherine sa kanyang anak. Ito na ang sandaling pinakakinatatakutan niya. Ang pagharap sa katotohanan, hindi sa harap ng mga tsismoso, kundi sa harap ng mga taong pinakamahalaga sa kanya. Tumingin siya kay Adrian na ngayon ay nakatingin din sa kanya. Ang mga mata nito ay naghihintay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Don Ricardo na nakatingin sa kanya ng may pagbabanta. At sa huli tumingin siya kay Nia. Huminga siya ng malalim. "Oo, anak," sabi niya, ang kanyang boses ay basag ngunit matatag. Totoo ang sinabi niya. Ang simpleng pag-amin ay ang huling pako sa kabaong. Naramdaman ni Nia na parang sinampal siya. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa lahat ng taon ng kahirapan. Ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan. Ang lalaking kinamumuhian niya bilang ama ay hindi niya pala ama. At ang lalaking ito, ang estrangherong ito, na bigla na lang sumulpot ay hindi. Bulong ni Nia. Hindi. Hindi niya matanggap. Masyadong malaki. Masyadong masakit. Hindi na niya natiis. Sa isang sigaw na puno ng sakit at pagkalito, tumalikod si Nia at tumakbo. Tinakbo niya ang pasilyo ng ballroom, itinutulak ang mga taong nakaharang, hindi alintana ang mga tawag ng kanyang ina. "Nia!" Sigaw ni Catherine, akmang hahabulin. "Ako na!" Sabi ni Adrian. Hinawakan niya ang braso ni Catherine. "Dito ka lang para kay Leah." Tumingin si Catherine kay Leah na ngayon ay humahagulgol na. Tumango siya. Mabilis na sinundan ni Adrian si Nia, habang si Catherine naman ay niyakap si Leah, sinusubukang protektahan ito mula sa mga mapanuring tingin ng mga tao. Ang engrandeng selebrasyon ay naging isang sirko. Iniwan ni Catherine ang lahat ng kanyang ama na napapaligiran ng mga nag-uusisang bisita, ang kanyang ina na umiiyak, si Daniel na hawak ng mga security.
Kinuha niya ang kamay ni Leah at hinila ito palayo, sa kaguluhan palayo sa ballroom, palayo sa kanyang dating buhay. Nakita ni Adrian si Nia sa hardin ng hotel, nakaupo sa isang bangko. Sa ilalim ng isang puno, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Dahan-dahan siyang lumapit, maingat na huwag itong takutin. "Gusto mo bang mapag-isa?" Mahinang tanong niya. "Umalis ka." Sigaw ni Nia, hindi lumilingon. Sa halip na umalis, umupo si Adrian sa kabilang dulo ng bangko, nag-iiwan ng malaking espasyo sa pagitan nila. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lang niya itong umiyak. Pagkaraan ng ilang minuto, humina ang mga hikbi ni Nia. "Bakit ngayon lang?" Tanong niya sa kawalan ang kanyang boses ay magaspang. "Bakit ngayon lang kayo nagpakita? Kung kailan miserable na ang buhay namin." Isang tanong na tumusok sa puso ni Adrian. "Dahil ngayon ko lang nalaman," sagot niya ng may buong katapatan. "Kung alam ko lang noon pa, Nia, maniwala ka sa akin, hinding-hindi ko kayo hahayaang maranasan ang lahat ng ito." "Sinungaling," sabi ni Nia, ngunit ang kanyang boses ay wala ng dating tapang. "Lahat kayo sinungalinging. Si Mama, yung lalaking yon, pati ikaw." "May karapatan kang magalit," sabi ni Adrian. "May karapatan kang magalit sa aming lahat. Hindi ko aalisin yan sa'yo. Pero ang galit, hindi nito mababago ang nakaraan. Ang tanging magagawa natin ay ayusin ang hinaharap." Humarap sa kanya si Nia. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng sakit. Paano? Paano ninyo aayusin to? Sirang-sira na ang lahat." "Hindi," sabi ni Adrian, tumingin siya ng diretso sa mga mata ng dalagita. "Hindi pa. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Pero hindi ko to magagawa ng mag-isa. Kailangan ko ng tulong mo at ng tulong ni Leah at ng mama ninyo." Sa lobby ng hotel, nakaupo sina Catherine at Leah sa isang sofa. Nanginginig pa rin si Leah. "Mama, anong mangyayari sa atin?" tanong nito. Hinaplos ni Catherine ang buhok ng anak. "Hindi ko alam, anak, pero ipinapangako ko hindi na tayo babalik sa dati. Hindi na tayo matatakot." Nakita nila si Adrian at Nia na naglalakad pabalik. Si Nia ay hindi na umiiyak, ngunit ang kanyang mukha ay seryoso pa rin at puno ng mga tanong. Huminto sila sa harap ni na Catherine. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanilang apat. Isang pamilyang hindi pa pamilya. 4 na taong pinagbuklod ng dugo at pinaghiwalay ng mga kasinungalingan. "Umuwi na tayo," sabi ni Adrian. Hindi ito isang tanong kung saan sila uuwi. Ito ay isang pahayag. Tumingin si Catherine kay Nia. Naghihintay. Nagtatanong. Nagtagal ng ilang segundo bago tumango si Nia. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansin na tango. Ngunit para kay Catherine at Adrian, iyon ay sapat na. Sumakay sila sa sasakyan ni Adrian papalayo sa kumikinang na hotel na naging saksi sa pagbagsak ng isang pamilya at sa posibleng pagsilang ng isa pa. Habang umaandar ang sasakyan, tumingin si Catherine sa labas ng bintana sa madilim na kalye ng Maynila. Alam niyang ang paglalantad sa katotohanan ay ang unang hakbang lamang. Ang pinakamahirap na bahagi, ang paghilom, ang pagbuo ng tiwala, ang pagiging isang tunay na pamilya ay ngayon pa lang magsisimula. 6 na buwan ang lumipas. Ang taglagas ay naging taglamig at ang malamig na hangin ng Disyembre ay nagsimulang umihip sa Maynila. Ang mga pagbabago sa panahon ay tila isang salamin ng mga pagbabagong naganap sa buhay ni na Catherine, Adrian at ng kambal. Ang gabi ng kaarawan ni Don Ricardo ay naging isang malaking iskandalo na pinagpiestahan ng media at ng alta sosyedad. Humarap si Daniels sa mga kasong estafa at falsification at dahil sa bigat ng ebidensya at sa impluensya ni Adrian, mabilis na umusad ang kaso. Ang pamilya Chua, sa takot na madamay sa kahihiyan, ay tinalikuran siya. Si Don Ricardo naman
ay nagkulong sa kanyang mansyon, hindi na nagpapakita sa publiko, ang kanyang imperyo ay nabahira ng isang mansyang hindi na mabubura. Tumawag siya kay Catherine isang beses hindi para humingi ng tawad, kundi para isumpa ito sa pagsira sa pangalan ng pamilya. Iyon ang huling beses na nag-usap sila. Si Catherine at ang mga bata ay lumipat sa isang modernong townhouse, sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City, isang lugar na binili ni Adrian para sa kanila. Ito'y isang mundong napakalayo mula sa masikip nilang apartment sa Quiapo. Mayroon silang maluluwag na kwarto, isang maliit na hardin, at higit sa lahat kapayapaan. Ngunit ang paghilom ay hindi kasing dali ng paglipat ng bahay. Ang unang mga linggo ay puno ng tensyon. Si Leah sa una ay takot na takot kay Adrian. Ang biglaang pagbabago at ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao ay masyadong mabigat para sa kanyang mahinhing disposisyon. Si Nia naman ay nagtayo ng isang pader ng galit at pagdududa. Bagamat tinanggap niya ang tulong ni Adrian, bawat kilos nito ay sinusuri niya, bawat salita ay pinagdududahan. Si Adrian, sa kanyang bahagi, ay natutong maging isang bagay na hindi niya kailanman inakala pasensyoso. Ibinuhos niya ang kanyang oras hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang ama na sumusubok bumawi sa nawalang panahon. Isang hapon, nakita niyang nagdodrawing si Leah sa hardin. Dala ang 2 tasa ng mainit na tsokolate, umupo siya sa tabi nito. Hindi siya nagsalita. Pinanood lang niya ang bawat guhit ng lapis ng anak. "Magaling ka," sabi niya pagkaraan ng mahabang katahimikan. "Sabi po ni Mama sa inyo ko raw po naman na." Mahinang sagot ni Leah, hindi tumitingin. Ngumiti si Adrian. "Noong bata ako, gusto kong maging arkitekto. Mahilig akong mag-drawing ng mga bahay. Bakit po hindi niyo tinuloy?" "Dahil kailangan kong magtrabaho agad. Pero kahit nagbebenta ako ng mga building na ngayon, pakiramdam ko yung pag-drawing pa rin ang pinakamasaya." Tiningnan niya ang gawa ni Leah. "Kung gusto mo, pwede kitang i-enroll sa isang art class. Yung pinakamagaling." Nag-angat ng tingin si Leah at sa unang pagkakataon, nakita ni Adrian ang isang kislap ng tunay na interes sa mga mata nito. Isang maliit na hakbang. Ang paglapit kay Nia ay mas mahirap. Palagi itong galit, palaging may sagot sa lahat. Isang araw, narinig ni Adrian ang pakikipag-usap nito sa isang kaibigan sa telepono. Hindi ko pa siya tinatawag na papa," sabi ni Nia. "Adrian lang, nakakailang kaya. At saka hindi naman dahil binibigyan niya tayo ng lahat ng bagay, ay mapapatawad ko na lang sila basta-basta." Hindi nagalit si Adrian. Sa halip na unawaan niya. Kinabukasan kinausap niya si Nia ng masinsinan. "Nia, hindi ko hinihiling na tawagin mo akong papa," sabi niya. "Ang titulong niyan kailangang paghirapan. At alam kong marami pa akong kailangang patunayan sa'yo. Hindi ko rin hinihiling na kalimutan mo ang nakaraan. Ang hinihiling ko lang, bigyan mo ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon para ipakita sa'yo kung sino talaga ako, hindi bilang isang provider, kundi bilang isang tao na gustong maging bahagi ng buhay mo." Hindi sumagot si Nia, ngunit nakita ni Adrian ang paglambot ng ekspresyon sa mukha nito. Isa na namang maliit na hakbang, si Catherine naman ay dahan-dahang binubuo ang kanyang sarili. Sa tulong ni Adrian, nag-enroll siyang muli sa universidad para tapusin ang kanyang master's degree in literature na matagal na niyang binitawan. Ang pagbabalik sa pag-aaral sa mundong dati niyang ginagalawan ay parang pag-uwi. Isang gabi habang nag-aaral siya sa sala, nilapitan siya ni Adrian. May dalang isang tasa ng tsa. "Salamat," sabi ni Catherine, tinatanggap ang tasa. Umupo si Adrian sa tapat niya. "Kumusta ang klase?" "Nakakapagod," ngumiti siya. "Pero masaya. Pakiramdam ko ako," na ulit si Catherine. Nagkatinginan sila. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga di sinasabing salita, ng mga alaala,
ng nakaraan at mga tanong tungkol sa hinaharap. Hindi na sila ang dalawang binatang nagmamahalan ng walang pag-aalinlangan. Sila ay dalawang taong sinira ng buhay at ngayon ay sinusubukang buuin hindi lang ang kanilang mga sarili, kundi pati na rin ang isang bagay sa pagitan nilang dalawa. Adrian, sabi ni Catherine, yung tungkol sa atin. Shh! Sabi ni Adrian, inilagay ang isang daliri sa kanyang mga labi. Huwag muna nating pag-usapan yan. Ang mahalaga, buuin muna natin ang pamilya para sa mga baha. Yung sa atin pwede namang maghintay. Ang pag-unawa sa kanyang mga salita ay nagdulot ng luha sa mga mata ni Catherine. Tumango siya. Ang araw ng Pasko ay dumating. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanilang bahay ay napuno ng mga palamuti. Isang maliit ngunit magandang Christmas tree ang nakatayo sa sala, pinalamutian ng mga gawa ni Leah at ng mga pilit na effort ni Nia. Nagluto si Catherine ng Noche Buena, mga pagkaing matagal na niyang hindi nagagawa. Dumating si Adrian, dala-dala ang mga regalo. Habang nakaupo sila sa hapagkainan, isang kakaibang pakiramdam ng normalidad ang bumalot sa kanila. Nagtatawanan sila, nagkukwentuhan. Sa kalagitnaan ng hapunan, tumayo si Nia, hawak ang isang maliit na kahon. Para sa'yo, sabi niya, iniabot ito kay Adrian. Gulat binuksan ito ni Adrian. Sa loob isang simpleng leather na bracelet. Ako ang pumili niyan, sabi ni Leah. Pero si ate ang nagbayad, mula sa ipon niya. Tumingin si Adrian kay Nia, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Nagkibit-balikat si Nia, sinusubukang itago ang emosyon sa kanyang mukha. Advance Merry Christmas, Dad! Ang salita. Ang salitang hinintay niya, ngunit hindi niya inasahan na maririnig ng ganoon kabilis. Naramdaman ni Adrian ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi niya ito napigilan. Isang luha ang pumatak. Pagkatapos ay isa pa. Sa harap ng kanyang bagong pamilya, ang bilyonaryong si Adrian Salvador ay umiyak. Tumayo siya at niyakap si Nia, isang yakap na mahigpit at puno ng pasasalamat. Nagulat si Nia sa una, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman niya ang sariling yumayakap pabalik. Sumali si Leah sa yakap at pagkatapos ay si Catherine, 4 na taong magkakayakap sa gitna ng sala. 4 na sirang piraso na sa wakas ay nagsisimulang maging buo. Hindi perpekto. Puno pa rin ng mga lamat at peklat mula sa nakaraan. Ngunit magkakasama. At sa sandaling iyon lang ang mahalaga. Tumingin si Adrian sa ibabaw ng ulo ng kanyang mga anak at ang kanyang mga mata ay nagtama sa mga mata ni Catherine. Sa mga matang iyon, nakita niya hindi lang ang sakit ng nakaraan, kundi ang pangako ng isang bagong simula. Isang simula na hindi na itinayo sa mga kasinungalingan, kundi sa isang katotohanang masakit man ay sa wakas ay nagpalaya sa kanilang lahat.